Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama natin ang mga panalangin at intensyon ng mga sumusunod. Misang pasasalamat para sa kaarawan ni Tony Astudillo. Misang pasasalamat ng pamilya Erickson at Marian Berta, Julie Bugarin at pamilya, Christian Benedicto at pamilya, Janice Reyes at pamilya, Aprilin at John Lawrence Malabanan at pamilya, Julie Trillanes, Reza Baisas, Flor de Lisa Llanes, Susan Bogabil, Lenlen Aconggol, Margie Bagaysiso, Violi de Lumen, Jennifer Sia. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Reverend Father Francisco Astudillo, Jose Tomas, Regina at Cipriano Kahito. Sama-sama nating hingin, panawagan ng santong tinig. Pagkaluhan lang inialay niyo sa tahanan ng aming Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito sa inyong mismong mga tahanan upang ang inyong mga anak ay maging kaanib ng ating sambayan ng Kristiyano. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, tayo naririto rin upang magpasalamat sa Diyos Ama sa biyayang nagpapabanal sa atin at sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Sama-sama nating papurihan ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ating sambitin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapuyahan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binibigyan mo kami ng pakikisalo sa pagkamatay at pagkabuhay na muli ng iyong anak. Kaming pinalalakas ng Espiritu ng iyong pagkupkop ay ganap nawang makatahak sa landas ng iyong bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ang mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw o pampiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat na kaalaman at malaking pananampalataya, ano pa't na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang na idudulot ito sa akin.
Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngunit ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siyang mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, asaliwan tugtog ng alpang karilay. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Aleluya, aleluya. Espiritong bumubuhay ang salitang may kapal, buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga muna ang inyong mga katabi, sa inyong mga tahanan. Magandang umaga po. Sala sa init, sala sa lamig. Ulitin nyo nga. Alam na alam ninyo, ano? Kayo ba'y sala sa init, sala sa lamig? Oo po daw.
Alam na alam natin ang kasabahin na ito na nangangahulugan sa mga taong hindi maunawaan, na parang napakakitid ng kaisipan, sala sa init, sala sa lamig. Na marahil ito yung pinututungkulan ng ating ebanghelyo at mga pagbasa, na kung saan sinasabi dito, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Na kung saan, sa pagpapahayag ng ating Panginoon ng mabuting balita, naroon, naasahan niya yung mga marunong sa batas, yung mga pariseyo at eskriba, na kung saan sila sana yung mag-aakay upang mapalapit ang mga tao sa Diyos, pero sila pala yung nagiging hadlang pa upang sila ay mapalapit sa Diyos. Na kung saan sila rin yung dapat na nag-aakay sa kanilang kapwa, kundi sila pa rin yung naging dahilan upang pigilan at pahirapan ang pamumuhay ng tao. Kaya nga sinasabi dito, ipinahayag na ng Diyos yung mabuting balita sa pamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa ng mga himala, lalo tigit yung sinasabing pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Nanatiling sarado yung kanilang puso, yung kanilang kaisipan, na si Jesus mismo na kanilang nakapiling na kasama ay hindi nila pinaniwala ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At maging hanggang ngayon, marahil sa ating mga kapatid, marami pa rin ang maituturing na sala sa lamig, sala sa init. Sa dami ng ating karanasan na kung saan marahil yung mga paghihirap, yung mga problema na ating pinagdaraanan, nalulutas naman, nalalagpasan naman, at ito'y hindi lamang sa tulong ng ating mga sariling kakayahan, kundi una't higit, ito'y biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Kung kaya, dapat tayo ay hindi sala sa lamig, sala sa init. Na para bang kung kailan umidad, kung kailan tumanda, ay tsaka kumitid ang kaisipan. Para bang kung kailan inaasahan, gumawa ng kabutihan, ay sarili lamang yung iniisip. Ito yung mga sala sa lamig, sala sa init. At papaano natin malalampasan itong pagiging sala sa init, sala sa lamig na ito? Ito yung sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa lahat ay walang iba, kundi ang pag-ibig. Kaya nga ngayong panahon ng pandemyang ito, mga kapatid, bagamat tayo patuloy na nahihirapan, talagang may pinagdaraanan, ang paanyaya sa atin ng Panginoong Diyos, sinabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, nakikilala ang karunungan ng Diyos na napapatunayang ito'y matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Yung mga anak, tayong lahat na hindi sala sa lamig, sala sa init. At napakahalaga nitong pag-ibig na binabanggit ni San Pablo na ito sa kanyang sinulat, na kung saan itong pag-ibig na ito hindi lamang para sa mga taong kamahal-mahal, hindi lamang sa mga taong ating kamag-anak, kundi sa mga lalo't higit na nangangailangan. Kung yung mga kapitbahay na alam nyo namang walang-wala rin sa buhay, hindi ipagsawalang bahala, hindi mawala ng pakialam, kundi itong binabanggit na pag-ibig. Naalala ko tuloy yung isang kwento, no? Meron ho daw isang ginang ang lumapit sa police station at naroon, sinabi niya doon sa police, ako po ay magre-report sapagkat yung aking asawa ay 2 buwan nang nawawala. Sabi ng pulis sa ginang na ito, meron mo ba kayong larawan? Sabi ng misis, eto po. Tinignan ng pulis yung picture, yung larawan. Sabi ng pulis, ay napakaitim ho pala ng mister ninyo. Ay nakakalbo pa ho. At napakaraming tigyawat. Ay bungal pa. At nanahimik yung pulis. Napaisip siya. Sabi sa loob-loob, ay napakapangit naman ng mister nito. Ang sabi ng misis, bakit ho sir? Ano hong problema? Nakita niyo na ho ba siya? Ang sabi ng pulis doon sa misis, misis, sigurado mo ba kayong gusto niyo pang mahanap itong inyong mister? Sapagkat napakapangit daw nung itsura ng kanyang mister. Pero alam niyo ho, ang pag-ibig
Hindi yan tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ang pag-ibig ay hindi yung panlabas lamang ang binabasihan kung paano niya bibigyan ng pagmamahal yung taong kanyang dapat mahalin, kundi tunay, ang pag-ibig ay marunong magbigay. Ang pag-ibig ay marunong magbahagi. Ang pag-ibig ay marunong magsakripisyo. At ito ay ilang basihan kung paano natin matututuhan ang tunay na pag-ibig na ito bilang pagpapakita ng tunay na karunungan ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Mga kapatid, pinahayag na ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao sa sangkatauhan. Siya ang tunay na ating tagapagligtas. Nawa, tingnan natin sa ating mga karanasan, ay huwag nawa tayong maging sala sa init, sala sa lamig. At mapagtatagumpayan natin ito kung marunong tayong magmahal sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, lalo tigit sa mga taong higit na nangangailangan. Huwag nawa tayong maging sala sa init, sala sa lamig. Amen. Ngayon po ay sasagawa natin ang sakramento ng binyag. Bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ng inyong mga pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong mga inaanak sa pananampalataya? Opo. Ating ngayong itatakwil ang kasalanan. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang mga gawain? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pang-aakit? Opo, tinatakwil namin. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakasindihan po yung mga kandila. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ano po ang sinisimbolo nitong mga kandilang may sindi na ito? Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tatanggapin ng mga bibinyagan. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, halina at basbasan ang tubig na nakalaan para sa pagbibinyag ng mga hinirang para sa muling pagsilang at pananampalataya ng simbahang naghahatid sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong loob na ang mga batang ito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo.
Leia Altea. Din. Leia Altea Malabanan. Ate, hindi ka naka-face mask. Face mask, te. Ate, face mask muna. Altea Malabanan. Leia Altea Malabanan. Leia Althea, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Chris Leanne, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pakatayo pa, pakatayo. Pakatayo pa. Pakatayo ang bata ito. Pakisulog po lang. Paligin po. Kapatin po puting tela sa ulo. Congratulations po. Meron pa po isa. Chris Lawrence, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. Babalik ko, tatapusin pa po ang isa. Maria. Sa Trion of Faith, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pasulog po niyo po. Patay po ng puting tela. Puting tela. God bless you po. Bigyan mo daw. Bye. Maria Erica. Maria Erica, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Patay po, tayo po. Bay, nagka ano-ano tuloy. Pakasunod po. Ilagay mo sa apoy lang. Pam, ilagay mo doon sa apoy doon. Hayop na dyan. Ato mo. Ato mo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo, ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag.
Maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. So ano pong sinisimbolo ng mga damit pambinyag? Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahay dungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos, Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pag-aralan ng kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Pinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Santiago, Apostol, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calusod, Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. Papuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang pang may kapal na ilit kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maya-alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nabibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pang may kapal na ilit kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, ito paghahain sa iyo sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng ganun. Ama naming lumikha, ang mga pinagindapat mong makawangis ng iyong anak ay aming idinadalangin makaisa sa iyong kinalulugdang hain tinanggap mo bilang alay ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiling, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Maria Erica, Prisley Ann, Lea Althea, Chris Lawrence, Catriona Faith,
ng mga bagong kaanib ng iyong angkan, bunga ng binyag, upang kanilang kusang masundan ng iyong anak na si Kristo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, San Jose ng kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Santiago, aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na maang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, ating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, kami lang kami sa lahat ng sama. Amen. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, kapalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, ay, mga kasalanan at pagkakaan, maawasan. Kordero ng Diyos, nag-aayos ng mga kasalanan at pagkakaan, maawasan. Kordero ng Diyos, nag-aayos ng mga kasalanan at pagkakaan, maawasan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Ang katawan ni Kristo. Ang mga nakahanda at nagnanais pong tumanggap ng banal na komunyon ay manatili pong nakatayo at ako na lamang po ang lalapit sa inyo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa katawan at dugo ng iyong anak ay makapakinabang nawang ganap sa kanyang espiritu sa ikapagkakaroon ng ibayong pagsulong sa pamumuhay bilang magkapatid upang sa kaganapan ng aming pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo, lalong mag-ibayo ang pag-ibig naming buhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sa iyo. at naway pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglay ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon.